Nagpapasalamat po ako kasi ngayon si Papa. Wala naman yan. Kasi wala naman na siyang masyadong mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan niya from high school hanggang college ay yung vocational niya, yun na yung task work na. So, yung mga classmate niya, elementary, high school, that's it. Yung mga katrabaho niya, that's it. So, nakakatuwa lang po kasi kahapon. Dito po sila, alam ko masaya si Papa kasi ang dami niyang tinatawagan ulit na bisitahin siya. Pero either hindi po nasagot yung tawag niya kung hindi nga po makapunta sa kanya. Kasi syempre, hindi naman yan basta pag sabi mo puntahan mo ko nandyan agad. Hindi naman namin sila kapitbahay. So, yun yung sad kasi alam mo yun, yung pag magre-reunion masaya, pero hindi kompleto. Pero pag ganitong pagkakataon, nandun yung mga tao na pati ang tagal mo nang di nakikita darating. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakikiramay sa amin, tas sa lahat po ng tumulong sa Papa ko. Sa Papa ko po ang natutunan ko, yun nga, syempre malaking part ng pagkatao ko is because of Papa. Lagi nga, lalo ngayon po kasi na hindi na ako sa Pilipinas, sa ibang bansa na po ako nagtatrabaho. Ayun, ayoko lang po mag-English kasi yung isa po dyan yung gitera. At papanggap na ng panganay, gusto pa English. So, ayun po. Hindi na kasi ako na lang po kasi yung maiwan na anak na kasama ni Papa kasi lahat sila nagkaroon na ng mga sariling bahay, ng mga sariling pamilya. So, niloloko ko pa yun sa Papa, ako magmamana ng bahay. Sabi niya, kaya naman bibili bahay mo. Ako bibili. Ako magmamana ng bahay mo, sabi ko ganyan. So, lagi, ang natutunan ko kay Papa, hard work. Kasi kami growing up, ang playtime namin earned. Linis muna ng bahay bago maglalaro. Tapos yung linis namin, hindi pwede linis lang. Yun nga, lalo yung bookshelf namin na may dictionary, almanac, Charlie Brown, tsaka encyclopediang Colliers. Pag nililinis po yun, kailangan aalisin mo yung laman, pupunasan mo, saka mo ibabalik. Kailangan. Tapos talagang pag sabihin, may ballpen dito, naghanap ba ito ng ballpen? Dapat yung ballpen, nasa lagay ng ballpen, nagalit siya. Tapos hindi pwede yung linis na tatago mo gano'n sa ilalim. Kasi pagkaitas mo maglinis, ginaganon niya yung shelf. Kaya yung mga sarili kong anak, rinding-rindi yan sa akin. Kasi talagang ayoko, hindi ako nakakilos. Hindi naman ako super gusto ko malinis, pero gusto ko maaliwalas. Kasi nakakainit talaga ng ulo pag makalat para sa akin. Kahit nagtatrabaho na ako, yung mga senior ko, si Kat Judy. Kung ayaw niyong itapon yung mga gamit niyo, linisin niyo. Diretso niyo sa basurahan. Kasi si Kat Judy, mawawala yung mga kailangan. Kung kailangan niyo pa yan, ikilit niyo. Kasi pag nakita yan ni Kat, itatapon niya ni Kat. So hanggang ngayon, hindi ko talaga po kaya kapag hindi malinis. Kasi yun nga, hard work. Kasi si Papa, start kami jeepney driver. Pero pag may sahod siya, umuwi yan lahat kami. May pasalubong, ganyan. Tapos pag sahod, ang layo ng SM North lang, pinakamalapit na kainan nun eh. Doon kami niyang dadalhin. Tapos talagang si Papa kasi may pagka-1 day millionaire. Pag wala, wala. Pero pag nagkameron, talagang isi-spend niya. So, natutunan ko na hindi po madali yung buhay kasi si Papa naman naging PLDT siya. Kay 18 na yata eh. 1991 na. So, naranasan po namin yung mahirap na buhay. Tapos, sa side pa nila, mama, kami yung pinakamahirap. Pero kami lang pinakamatalo. So dapat hard work. Hard work kasi hindi naman ako nafe-feel na parang below kami or whatever. Pero mas masarap po kasi kapag ka pinaghirapan mo, hindi binigay sa'yo, hindi mo hinigit. Kasi sila Papa din kasi, ang pagkakaalam ko po,
si Tito Bing lang ang nakapagtapos, pero lumayas siya sa bahay nila, kung tama ako, para makapagtapos siya kasi ang gusto lang ng lola ko sa kanila lahat vocational. Ang mga ibang tita ko, nakatanggap ko yan ng diploma, may mga pamilya na, kung tama ako ng pagkakaalam. So, ganun po, hard work kasi life is not easy. So, doon ko natutunan na kailangan matibay ka. Kasi pag mahina ka, tas may umaasa sa iyong mga anak, pamilya, mahirap. Tapos, nandun din yung kapag meron ka, i-share mo. Kasi hindi po enjoy pag sa'yo lang. Yun yung mga natutunan ko kay Papa. Tapos minsan sasabihin, abroad ka na, di mayamang ka na. Nakuha ko yung sagot ni Papa, mayabang pa lang, hindi pang mayabang. Kaya minsan magpo-post ako kasi yung iba, makita uwi Pilipinas, gano'n. Tapos, inuunaan ko na. Dapat ganyan kasi mayabang tayo eh. Yan. Pero kasi yung yabang na po yun, yung yabang na yun, pinaghirapan ko yun. Bakit kayo ba nag-overtime? Kayo ba dalawa trabaho? Kayo ba nag-abroad? Kayo ba nagpahin ng pasyente ko? Hindi. Pero po hindi naman, pero yun lang, inaano ko lang na mahirap po ang buhay, lalo na ngayon, alam po natin lahat, mahirap ang buhay. Pero ang sarap po na yung pinagpaguran mo, maibabahagi mo sa iba. So, maraming salamat po sa mga nagtiyaga. Kay Papa, yung mga natawagan po ni Papa dyan, tapos, hindi sumagor. Pero bukod po sa lahat, gusto ko po magpasalamat dun sa mga tinawagan ni Papa, tapos sumagot. Kasi po kahit kami, bago si Papa nawala, hindi kami sumasagot sa mga tawag niya. Sorry. Kung sa tingin mo, ayaw namin sa'yo, pero hindi yun ganun. Pasensya ka na kung wala kami nung mga huling araw, pero mahal na mahal ka po namin. Gusto ko po magpasalamat sobra-sobra po kay Tita Emma at kay Tito Boy. Kasi yung mga hindi po namin nagawa para kay Papa, sila po yung nagsigurado na magagawa para kay Papa. Sobrang salamat! Kasi nung hindi pangalan namin yung tinatawag ni Papa, pangalan nyo yung tinatawag ni Papa, tapos sumagot kayo. Tito Boy. Saan si Tito Boy? Saan si Tito Boy? Ha? Sinawag. Si Tito Boy po ang runner ni Papa. Nagme-message siya. Check daw si Papa kasi nahihirapan na siya. Pero kahit nahihirapan mo siya, nakita ko yung huling message ni Papa. Nagpaluto si Papa ng pakpit, tapos nung umuwi po ako kahapon, nandun sa'yo pa. Nandun po yung pakpit. Ginawa ko ni Tito Boy para kay Papa. Salamat, Tita. Kasi si Tita talaga yung... Si Tita po yung naging namin. Si Tita po yung pamilya ni Papa nung wala kami bago pumunta na si Papa. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, kung hindi nyo kayong puntahan si Papa, alisin nyo siya doon kasi hindi siya responsibilidad ni Tita Emma o ni Tito Boy o ni Aba o ni Warren ni Christian. Sabi ko sa kanila, si Tita Emma, natin sa stress kay Papa,
wala na. Lahat po kasi ng kapatid ni Papa so pag umalis dahil kay Papa. Sabi ko pag si Tita Emma na teki dahil kay Papa, sabi ko yari talaga tayo na naman. So, ayun po, salamat po sa lahat ng nakikiramay na yung iba dyan, na-touch talaga ni Papa. Ito, na-touch ni Papa to sobra-sobra, yung kaibigan ko dito. Kaya kanina pa yun, hindi pa nakauwi eh. So, pati po yung asawa niya, parang kapatid ko na. So, sa mga yung iba kasi sa inyo, yan, narinig yung kwento ni Papa. Yung mga kapitbahay namin, alam ko yan, na si Papa kilala po dun sa amin. Pag tinanong niyo sa Bautista, alam po kung taga-san si Papa. Kasi idol inaway yan si Papa. Or nagkabarangay. Oo, gano'n. Nagkabarangay, sinuplong ni Papa, mga ganyan-ganyan. Pero, ayun lang po, talagang kung sino man po ako ngayon ay malaking bahagi po nun syempre, yung magulang ko po. At yung mga anak ko po, nung umalis ako, si Papa po ang Papa nila. Kasi yung Papa po nila, wala po silang Papa. Si Papa lang po ang Papa nila. Kaya, Pa, ngayon dito pa. Ay, meron po na pwede sumabot. Nung bata ako kasi ako yung laging kaaway niya ni Papa, pero nung huli sabi ko sa kanya, bala ka pag inaway mo ko, ako na nga lang kakampi mo eh. Sabi ko sa kanya. So, ayun pa. Salamat sa lahat. Lahat. Masaya. Kahapon may nagsabi sa akin na mabuti nga yung Papa mo nung nawala siya. Maayos kayong lahat. Kasi masakit sa isang magulang na kakamatayan mo na lang na yung isang may anak na hindi pa maayos. So, salamat pa kasi hindi naman kami magiging ganitong magkakapatid kung hindi rin namahan dahil sa'yo. So, ayun po. Natagal ko ba? Mukha ko po to. Thank you, ate. And ayun, before tayo tumungo kay Mama, ayan, dumating na po kasi yung isa din sa mga mahal na mahal ni Papa ever since growing up. Talagang etong ate na to, isa ring ang laki ng pasensya, ng pagtitimpe, ng pagtitiis kay Papa. Kaya, Tita Emma, ayan, Tita Emma, ito po yung sabi ni ate ka. Ito yung inaway na, pero hindi pa rin naman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagdalo sa last viewing ng aking kapatid. Hindi po ako ganun kabait. Joke lang ngayon. Kasi nga, sabi nga ng nanay namin, lahat nung sinimulan ko, ikaw tatapos. Ayun, parang gano'n na okay lang naman. Kasi, yun yung pangako, yun yung ibinibig. So, yan, sa lahat ng pinakayo. Sorry. Yun na lang po. Maraming salamat sa pakikirami at sama-sama po tayo na magpaalam sa aming kapatid na Pango. Kasi po, lahat talagang tawag dyan, kung hindi bote, Pango. Buti na lang ako, hindi. Maliit lang yung nagiginom ko. Sila kasi, pag nasa lulong niyo sila, alam niyo na mga anak sila ni Pango. Pati mga apo, Diyos me. Mahal na mahal talaga niya. Ang lakas ng dugo hanggang apo. Ayun, yun yung talagang hindi talaga nila maiitakwil na pangalan, pamana sa kanila ng papa nila, yung pagkapango. Pero bilib ako kasi nga, ang tatalino nila, kahit
kahit na mga pango sila, ay talagang kaalaman. O kasi yung apo ko, yung dalawang apo ko na maganda at gwapo doon. Babawi na, babawi na. Hindi pa no, kaya medyo lang yung talino nila. Salamat sa tatay. Yun na po. Again, maraming salamat po at magandang gabi. Thank you, Tita Emma. Ayan, may special request lang talaga. Pasensya na po. Ayan, isa sa mga best friend ni Papa, ayan, sa compound at lagi niyang kainuman. Ayan, tawagin na po natin ang aming pinsan, si Aba. Ayan na, konti lang. Babasahin ko na lang po yung book. Tara na. Ulit tayo na to! Dito ka na umiyak sa harap. Yan na, ulit tayo na to! Kapay, sa kapo! Ulit tayo! Hi. Sige ba? Ayun. Thank you na lang din ba kasi for loving our Papa. Like, isa ka rin talaga sa mga tunay na anak niya. Ayan. Thank you for loving Papa. Katulad ng pagmamahal mo rin sa isang tunay na ama sa kanya. Ayan. Thank you ba? Ayan. And ayun, maraming salamat po. And tawagin na natin yung pinaka-matagal niyang nakasama. Ayan, let's give it up for Mama Bird.